Kailangang tutukan ng gobyerno ang supply ng kuryente sa bansa sa mga susunod na taon kasabay ng paglago ng ating ekonomiya ayon sa isang ekonomista. Posible raw kasing maulit ang mga malawakang brownout noong dekada 80 kapag hindi natugunan ng ipinatayong power plants ang demand sa kuryente ng bansa. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. If we have another energy crisis, it will stop the growth of the economy. We cannot afford to have another crisis. Naniniwala ang ekonomistang sisulita Maring Winnie Monsod na kung hindi madadagdagan ang mga planta ng kuryente, kukulangin na ang supply ng kuryente sa mga susunod na taon, bagay na makakasama raw sa bansa. Ang paglago raw kasi ng ekonomiya, hindi nasasabayan ng paglaki ng supply ng kuryenteng kinakailangan. Bakit nga ba nagkaganito? Kung noon pa mang dekada 80, naranasan na ang kakulangan sa power supply ng bansa na nauwi sa malawakang brownout noong termino ni Pangulong Cory Aquino. Hindi rin ginamit noon ang 620 megawatt Bataan Nuclear Power Plant na pinagawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong 1983 pa, wala nang pipeline. Wala nang pipeline of projects. So nung dumating si Cory, talagang there was no generating plant. Sa pagsasaliksik ng GMA News Research, 1988 nagsimulang pumasok ang private investor sa power generation pero nagpatuloy ang mga brownout. 1993, panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, nabigyan ng kontrata ang mga independent power producers. Nagkaroon ng sapat na power supply pero sinasabing nagpamahal ito sa kuryente. Bawa, magbebenta sila ng bebentahan sila ng kuryente, no? At magbebenta sila ng kuryente. Dapat ay maubos man natin o hindi, ay mabibili yon. No, ang assumption doon ay nabili yon, kaya dapat ang kita nila assured. 2001 na ipasa ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law at naging pribado ang mga power facilities at transmission system ng National Power Corporation. You won't be able to get a law much better than that. You just have to learn to implement it properly and everybody do their share. I-repeal natin ang EPIRA at ilagay under effective public control ang industriya ng kuryente. Ang pagtatayo ng malalaking planta ng kuryente ay kadalasang inaabot ng 3 hanggang 4 na taon bago matapos. Ang San Gabriel Power Plant halimbawa na binisita ng Pangulo sa 2016 pa mapapakinabangan. Bukod dito, merong pang 2 planta na itatayo na sa 2019 pa matatapos. Samantala, sa taya ng industriya, dagdag ng 400 hanggang 500 megawatts na power supply ang kailangan madagdag kada taon. Medyo na-delay na yung papasok ng mga plants na that were originally planned, no? So, ang pinakabago niyon, tumatanda na yung mga existing plants. Dapat magpasok tayo, maski na merchant plant, to meet the gap that we are beginning to see. Naniniwala si Monsod na hindi pa naman huli ang lahat kung agarang matututukan ng husto ng Department of Energy ang pagpaplano at expansion ng power generation. Sandra Aguinaldo, GMA News.